Sa isang patak ng tubig, nabuo ang ulan. Sa isang buhos ng ulan, nabuo ang baha. Sa isang kapirasong lupa, nabuo ang mundo. Sa isang hulma ng putik, nabuo ang tao. Parang ikaw. Sa isang ngiti mo, nabuo ang puso ko. Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-iibigan na naman ang inyong mapapakinggan at tiyak nakapupulutan mo ito ng aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, i-hit ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong upload. At pakilike na rin ang ating video. Salamat! Alam mo Christina, bilib ako dyan sa pagiging palaban mo. Pero my gosh! Kahit si Boss Jake, hindi mo pinalampas. Talak ni Maddie. Sabado at ikatlong araw ko na ring nagmumukmok sa bahay simula nang sinesante ako ng kumag na iyon at binato ko siya ng sapatos. Pinuntan pa talaga ako ng babaitang ito para lang talakan. Ang galing! May pa my gosh ka pa dyang nalalaman dyan. Alam mo kasi Madelina, prinsipyo lang meron sa ating mga mahihirap. Tinapakan niya ng karapatang pantao ko. Alam namang mananahimik lang ako dahil lang mayaman siya at ex-boss ko siya. At saka, illegal kaya yung ginawa niya sa akin nung pinagpapa-overtime niya ako hanggang 8 PM. Mga kapitalismo talaga, kaya yung may hirap, tuluyang naghihirap. Sila yun, nagpapasarap. Ewan ko sa'yo, dami mong alam. Pero si Sante ka naman, napailing pa ito na parang mas namromroblema pa kaysa sa akin. At least nakalaya ako sa mapang-aping boss mo. Bigla namang lumambot ang mukha nito. Paano yan? Wala ka ng trabaho. Iniwas-iwas ko ang kamay ko. Nangangahulugang walang dapat itong problemahin. Alam mo Maddie, hindi hangin ang nawala kaya mabubuhay pa rin kami. Trabaho lang yan. Makakahanap din ako. Tingnan mo, baka magiging successful pa ako sa mga susunod kong tatahakin sa buhay. Plano na siguro ng Panginoon na hindi ako ilagay sa lugar na mapang-api para lalago ako, 'di ba? Ngumiti na lang ang babaita. Alam naman niya kasing nakalaklak ako ng positivity, kaya hindi ako nega. Sana all ganyan, katulad mong mag-isip. O siya, uwi na ako sa amin. Dami ko pang gagawin. Tango na lang ang naging sagot ko. Nang makalis na si Maddie ay nakapagdesisyon na akong lumabas at magbaka sakaling mag-apply. Kahit anong trabaho basta marangal. Mag-iisang linggo na akong naglilibot sa mga fast food, mga general merchandise, mga malls para mag-apply. Ngunit sabi, tatawagan na lang daw. Lumong-lumo akong umuwi isang hapon dahil alam kong dumodoble kayod si Tatang sa vulcanizing shop. Matanda na si Tatang at alam kong nahirapan na siya. Nakita ko si Tatang habang nakatayo sa labas ng shop. Nakaharap ito sa isang magarang sasakyan. Di siguro ordinaryong tao ang may-ari niyan kasi napakaganda. Mukhang nasa ilang milyon ang halaga ng brand ng sasakyan. Kahit malayo pa lang ay tinawag ko na ang kanyang pansin. Malaki naman ang ngiti nito at kumaway. Bakas sa mukha nito na kahit nahihirapan ay lumalaban pa rin. May bitbit itong malaking tubo sa kabilang kamay. Iyon yung pantanggal ng mga screw pag nagpapalit ng gulong ng sasakyan. Mano po Tang? Kaawaan ka ng Diyos. Kumusta ang lakad mo? Ayun, tatawagan din daw. Dami na nilang nagsabi nun eh. Kahit isa wala naman. Relax ka lang muna. Huwag kang magmadali. Dadating din yan. Sige na, uwi ka na sa bahay baka madumihan ka. Napasimangot ako. Hindi naman kasi ako maarte para takot madumihan. Tatang naman eh.
Bigla kong naalala ang sasakyan kaharap ko na ngayon. Kanino po ba yan? Parang big time ang may-ari ah. Nagpapahangin lang yan ng gulong, flat daw. Nasa loob lang naman ang may-ari niyan. Aalis na din siguro yan, kakatapos pa lang din kasi. Sobrang tinted ng mga bintana ng kotse. Natempt pa naman akong silipin ang may-ari, baka artista o baka naman mga elitista. Ngunit pinili ko na lang magtungo sa bahay. Pagkapasok ko ay agad akong nagbihis ng maikling short at puting kamiseta. Mukha akong nene sa forma ko ngayon, pero yung nene na pamatay ang legs. Asset ko kayang legs ko. Habang nag-aayos ay may kumatok sa pintuan namin, kaya iniwan ko munang ginagawa ko at tinungo ang pintuan. Wala namang estrangherong nawawala dito, kaya baka kapitbahay lang. Laking gulat ko nang mabungaran ko si Arnel. Bakit kaya nandito tong taong to? Baka pinadala na sa akin ang sumon ng barangay dahil binukulan ko lang naman ang amo niya. Anong ginagawa mo dito? Casual kong tanong. Gusto kong kausapin ni boss. Sabi niya ngayon din, dun sa loob ng kotse. Tiningnan nito ang kotseng pinag-interesan ko kanina. So sa kumag pala na iyon ang kotse. Sayang, binato ko na lang sana yung isang windshield nito. Di ko naman na siya boss kaya ayaw ko siyang sundin. Umuwi na lang kayo Arnel, nagsasayang lang kayo ng oras. Sige na Christy, maawa ka sa akin. Sabi niya, pag hindi kita napapayag ay ako ang sisisantihin niya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Alam ko pa naman ang sitwasyon niya at ng pamilya niya at hindi ko kayang maging selfish dahil sa mokong nakumag na yun. Kahit napipilitan ay lumabas na lang ako ng bahay at tinungo ang kotse. Parang nagtataka pa si Tatang nang katukin ko ang pintuan ng kotse. Tang, kakausapin ko lang tong may-ari ng kotse. Nakaharang sa daan eh. Hindi naman din ito umimik at nagkipit balikat na lang. Bumakas ang bintana ng kotse at nandun nga ang kumag. Printing nakaupo na parang nagmamay-ari ng mundo. Come in. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Para ano pa at sumunod ako sa kanya. Hindi naman na siyang nagpapasweldo sa akin. Sa katunayan nga, wala pa ngang nagpapasweldo sa akin. Hay buhay, kung hindi lang dahil sa kumag na ito. Di na kailangan. Okay lang ako dito sa labas. Ano nga po pala ang sasabihin ninyo? Pakul kong tanong na parang pantay lang kami ng katayuan sa buhay. Dumukwang ako sa bintana ng kotse na parang hindi ko amo dati ang may-ari nun. Hindi siguro nito inaasahan ang sagot ko kaya napaayos ito ng upo. Seryoso na din ang mga mata nito na parang hindi naman galit pero parang hindi din nasisiyahan. Okay, I want to hire you back. Natigilan ako saglit ngunit agad na bang bumalik ang wesyo ko. Hire me back? Pwe, hindi na oy. Kahit magkaanak pa ako ng tiyanak ay never na talaga. Ah, wag na ho. May trabaho na din kasi ako. Pag sisinungaling ko pa, I promise, di na talaga ako aapak sa loob ng opisina nito. I already checked and I found out wala pa. Hindi ka pa ini-hire ng mga pinag-a-applyan mo. So why is that? Natigalgal pa ako. Ba't niya ba alam? I need a secretary effective today for my board meeting and I want you to take that post. Pagpapatuloy pa niya. Mag-a-apply na lang ho ako sa iba ho. Yun hong makatao, makakalikasan, makabansa at higit sa lahat, makadiyos. Sige ho, una na ako. Tumalikod na ako agad at tinanguan si Tatang. Nagkatinginan pa kami ni Arnel na nakatayo sa unahan ng kotse. Tinanguan ko lang siya at naglakad na pabalik ng bahay. Hindi ko maiwasang mapalakas ang pagsara ng pintuan kaya lumikha ng malakas na ingay. Pero ano pa ba dapat ang magiging reaksyon ko matapos doon? Masampal ko nga ulit. May papunta-punta pa rito sa may bahay na pwede namang mag-hire na lang sila ng bago. Sure pa akong magkakandara pa ang mga applicants kung ganoon. Ngunit bakit ako pa? Na ayaw na paalipin sa taong iyon. Akala niya siguro madadali niya ako sa salita niya. Wala na. Hindi na ako takot sa kanya. Kaya ikaw Jacobo Villafuerte III, huyo ka na lang sa akin. Pambihira ka. Mokong ka. Tinuro ko pa ang pintuan na parang andoon ang kumag. Mainit pa rin ang ulo ko dahil doon. Kaya minabuti ko na lang na magluto bago dumating ang mga kapatid ko. Samantalang wala pa akong trabaho ay ako munang mag-aasikaso sa kanila.
Mabait kaya akong ate. Abangan ang susunod na kabanata. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, pakihit naman ang subscribe button, gayon din ang bell icon upang lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Salamat!